let's shift naman sa usapang positive at inspirational. Dahil may isang kwento tayong siguradong hahanga kayo. Sure na yan. Sure na. Sure na sure yan. Kaya kikilalanin natin ang isang kabataang tinutulungan, kabataang tinutulungan ng arm wrestling para maabot ang kanilang mga pangarap. Nako, panoorin natin yan dito sa Gen Cs. Uy, kayo pala mga ka-MB. Bigat-bigat nito. Alam niyo ba kung anong mas magaan kesa dito? Ayan, mas magaan na. Pero teka, alam niyo ba kung anong sports ang kinakailangan ng lakas? Parang ready na kasi ako sa sports. Tara na't alamin ito. Ako si Akira Shimkabwag from Dimsu SLUC. Ating pag-usapan ngayon ang kinahuhumalingan ng mga kabataan kung saan ang sports na to ay kinakailangan ng lakas. Ito ang arm wrestling. Dito sa Baguio City, nagaganap ang arm wrestling. Naglalaban-laban ng lakas ang mga kalalakihan. Unti-unting sumikat ang arm wrestling sa mga nakaraang taon na may mga lokal na kompetisyon. Kilalanin naman natin ang Igorot Arm Machine na isa sa nangunguna sa larangan ng arm wrestling sa Baguio City. Kilalanin natin ang isa sa miyembro at organizer ng Igorot Arm Machine na si Gilbert Salazar. Isa rin siya sa nag-viral at nagpasikat ng arm wrestling sa Baguio City na umabot ng milyon-milyong views. Sa Baguio nung nag-try kami na magdalhin yung table namin sa Session Road. So ayun, sa Session Road, nag-testing lang kami na baka sakali may mga gusto ring makilaro sa amin. Dinuruan namin sila lahat doon, then nag-video kami. Pinili niya ang arm wrestling sports dahil malinis ang community nito. Halos lahat sila nagtutulungan lalo na sa training at magpalakas sila bilang isang team. Dahil sa kanyang talento, madami na siyang nasalihang mga kompetisyon na kung saan nakakalaban niya ang mga dayuhan na nagriresulta sa kanyang pagsungkit ng mga medalya. Ang masasabi ko sa mga baguhan na gustong matuto or mga nasasali sa arm wrestling is mag-focus tapos consistent dapat sa training. Kasi yan ang isang way para lumakas at maabot mo yung tagumpay mo. Let's go, man! Ang kanyang natutunan sa arm wrestling ay ang pagiging disiplinado sa sarili. Natutunan din niyang makibahagi sa iba't ibang tao at makisalamuha sa mga tao ng may respeto. Kilalanin din natin ang top 1 ng Baguio City sa lightweight ng arm wrestling. Walang iba kundi si Israel Ikid. Nagsimula siyang maglaro noong 2022. Ang kanyang first tournament ay sa Manila at dito na nagsimula ang kanyang pakikipagkompetensya sa iba't ibang lugar. Isa sa malaking event na nasalihan niya ay sa Bohol, na kung saan siya ang naging champion sa left and right hand. Kaya doon siya nagsimulang kinuha bilang isang representative ng Pilipinas at lumaban siya sa Singapore. Nag-advise ko yan kahit nangagat at arm wrestling. Nakatulong din sa kanya ang arm wrestling, hindi lang physically, kundi pati na rin sa kanyang social para ma-boost ang kanyang confidence at makilala ang maraming tao. Pero teka, akala nyo sa mga lalaki lang ang arm wrestling? Sa mga babae rin. Maraming mga babae ang nagpapatunay na ang lakas at disiplina ay walang pinipiling kasarian. Sa bawat pag-angat ng braso, ipinapakita nila ang kanilang husay at determinasyon. Kilalanin natin si Frances Marie Basiwag, na kilala bilang Igorota arm wrestler ng Baguio City. Nagsimula siya noong 2023 na mag-arm wrestling sa edad na 17.
Pinili niya ang arm wrestling dahil din sa influensya ng kanyang ama. At ito dahil mahilig siyang sumali sa mga panlalaking laro. In this generation ay may equality na. So kung ano man ang kayang gawin ng mga lalaki ay kaya rin gawin ng mga babae. And hindi lang naman sa arm wrestling ang may mga babaeng player. Usually, girls can compete or excel in any sports. Nakakatulong ang arm wrestling sa kanilang mga babae upang ma-boost ang kanilang confidence at maipakita na kahit anong sports ay malakas din ang mga babae. Nasungkit niya ang 11 medals at certificates sa iba't ibang 7 competition na kanyang sinalihan. Isa rin sa nagpakita ng kanyang determinasyon at husay ay si Jeverlyn. Nagsimula siya noong grade 12 pa lang siya. Sumali din siya sa iba't ibang patimpalak ng arm wrestling. At naiuwi niya ang kanyang medalya, certificates at kanyang mga awards na nakuha dito. So, ang arm wrestling ay isang sports na maaaring salihan ng sinuman, anuman ang kasarian at ang paniniwalang panglalaki lamang ito ay isang maling akala at diskriminasyon. Maraming mahuhusay at malalakas na babaeng arm wrestler. Sina Jeverlyn at Frances ay dalawang halimbawa lamang ng mga babaeng nagpapatunay na ang arm wrestling ay isang sports para sa lahat. Matry ko nga rin yan. Kakayanin ko ba? Ready? Pero una, magiging referee muna tayo. There you go. At the right corner, Israel. Go! Charis! Pero ito na talaga. Kakayanin ko ba? Expectation. Reality. Ang hirap pala. Alam nyo ang kailangan natin? Kailangan natin ng training. Ano nga ba ang tamang postura o tamang paggamit ng kamay para sa arm wrestling? And bago mag-start, may paglaro ng arm wrestling. So first of all, dapat shoulder square. Shoulder mo. Yan, shoulder square. Then, yan. Tapos, kita dapat ang knuckle. Knuckle. No, yan. Kita yung knuckle. Then, straight yung wrist. So, tapos, pag pabomba, hindi pwedeng lalayo. Kailangan nakatingin lang lagi sa kamay. Yan. Nakatingin lang lagi. Ganon. Ganon lang. Nakatingin ka lang lagi sa kamay mo. Una, shoulder square. Tingin sa kamay. Bomba. Tingin sa kamay. Hindi pwedeng gaganon ka. Kasi break arm position po yan. Pag nakaganto. Break arm position yan. So pag nakatingin ka, pwede kang may technique ng supinate, then bomba, then pwede rin pong mag-pronate, top roll, pronation, pero nakatingin pa rin sa kamay. Arm wrestling pala ha? Kaya ko to. Muli, ako si Akira Shim Kapwag para sa Genesis. Diyan muna kayo at mag-exercise pa ako para sa susunod kong laban. We are Igorot Arm Machines from Baguio City. Wow naman! Ang arm wrestling na kasama natin, syempre, walang iba kundi si Akira Kapwag. Taba! Ha? O, basahin mo. Akira Ashim Kabwag. Kaya nga, Kabwag. Parang first time. Parang first time ko lang nanig yung apelyido mo. Anyway, nakakatuwa naman ang presenta mo, no? Kasi hindi ito usually na kinikilala or nakikilala masyado. Parang grupo-grupo lang. What made you decide, na ito yung ipresenta mo dito sa Gen Zs natin? Ito po yung gusto kong ipakita sa lahat ng tao. Kasi ever since, parang minamaliit nila yung mga babae. In terms sa mga sports, sa mga gawain, kung kaya ba ng mga babaeng bumuhat ng hollow blocks, yes, kaya nila. Kaya ba nila mag-arm wrestling? Yes, ito yung nagpapatunay. Kaya ito yung pinili ko po. Oo. At saka napakaganda ng presentasyon. Na of course, pinakita mo ng mga kalalakihan. And then may mga babae. Eto ba nung nag-exercise ka na, nagpa-practice ka na, napi-feel mo din ba sa sarili mo gusto mo? I-try someday.
Actually, nung tinatry ko po siya, napaka-accommodating po ng mga nagtuturo sa akin. Kaya parang gusto ko rin na sinasabi nila, itry mo, hindi naman porket maliit ka, hindi mo kaya. Naggaganto sila sa akin. Kaya meron sa akin yung na-encourage ka. Yes po, nai-inspire po ako sa kanila. Kaya why not kung may opportunity? Bakit? There's an opportunity always. Totoo yan. Pag ikaw sumali dyan, sinasabi ko sa'yo, papanoorin lang kita. Hindi ako mai-inspire. Pero dito ba, kailangan daw talaga ba na malaki yung braso mo? May muscle, talagang bulky para lang maka-join ka sa puno. Ano yun? Punong braso? Bunong braso. Actually, nung tinanong ko po sila, sabi po nila, wala po yan sa kaliitan ng kamay mo or anything sa katawan mo, kung maliit ka man, wala po yun. Kung meron ka pong dedication and talaga pong magpupursige ka na gusto mong matuto sa arm wrestling, then so be it, matututo ka po kung meron kang dedication talaga sa sarili mo. Nung ginagawa mo ito, ano yung natutunan mo? Actually, I've learned a lot po. Like yung sa mistake po, I mean failure. Actually, talaga, ganun po sa una magfe-failure ka Ganun ka talaga, babagsak ka. Pero at the end of the day, tatayo at tatayo ka. Kaya kakayanin mo yun. Disiplina din, no? Oo, very disciplined kasi sila kasi as much as possible, kailangan talagang may training every day. Tapos last time, nakilala ko na rin kasi yung dalawa na pinakilala ngayon sa atin ni Akira. And talagang sila pala, hindi sila strict into diet. Like talagang, they are into more protein and everything, fiber and anything. Oo, kasi yung, di ba yung ibang, ang tawag dito, ibang sports, kailangan strict yung diet mo. Yes. Dito ka lang. Now, eto wala, kain lang ng kain. Kain ka lang pwede ng yun kain. sa'yo. Malakas din itong kumain Diba? Sabi niya, teka lang, hindi kasali. Sa tingin mo ba, eto kung sakaling ikaw ay naging isang arm wrestler talaga, paano mo naman ma-encourage ngayon? Yung iba katulad mo din. Uy, by the way, happy graduation. Congratulations. Isa ka ng alipin na salapi. Paano mo ma-encourage yung mga kabataan? Actually, kahit ano pong sports, pwede po naman salihan ng kahit sino, mapababae man o mapalalaki. Even if boxing pa yan or arm wrestling, but arm wrestling is umuusbong po talaga siyang sports. Kaya gusto ko pong ipakita din ng mga babae kung anong kaya nila. At saka maganda dyan, di ba? Parang culturally, dito sa Cordillera, they're really doing that talaga. Yes, isa yun sa, nasubukan mo na bang manood ng ganon? Yes po. Lalo na sa aming mga Igorots po. Kasi yung pinaka-feature po talaga ng mga Igorots is their muscles po. Yes, I know, right? Even na babae, may muscle yan dito, tsaka dito. Ano yan? Fit wrestling? Uy, pero meron na. Meron. Di ba meron? Meron din yun. Tapos, sastuloy mo, ngayon, nakapanood ka na. Yes po. Kaya, yung iba po actually, hindi nila nagugustuhan yung mga ganong sports kasi merong mga nababali yung kamay. May mga injuries talaga na hindi naasahan. Pero, nangyayari lang po yun kasi mali yung yung training. Yes, pagkakaposisyon ng kamay po. Kaya nangyayari yun. Pero at the same time, yung arm wrestling talaga is nakakatulong siya para ma-boost yung confidence po talaga. Totoo yan. Oo. Kasi pag pinakita mo, kanina nga nakita namin. Ba't mo tinakpan ngayon? Oo nga, dapat na ganyan yun. Oo, ba yan? Lumaki. Pinagpatuloy mo ba yung paggalon-galon mo? Hindi na. Hindi na, no? Exercise. Mahirap. Exercise. Mahirap. Ha? Mahirap po. Mahirap talaga siya. Pero marunong ka lang mag-push up din. 10 push up, yeah. Wow, buti nga 10. Hindi, pero sa mga hindi po nakakaalam, si Akira din kasi nag-viral yan, di ba nga? Diba? Dahil nakadress yan siya na nagbubuhat ng hollow blocks. Di ba? Breaking the stereotypes. Di ba? Perfect. Ayun, baka may nais ka namang batiin, pasalamatan, at i-shout out ngayong umagang ito. So, binabati ko po yung parents ko, especially sa kapatid ko po na nasa Bacnotan for his OGT po. Galingan mo dyan. And also, very thankful po ako kila Israel, kila Gibo, kila Frances, and Javelin po sa pagtulong ninyo. And pag-encourage sa akin na
ang sports na to ay dapat pang maging mas malawak. Ay, Yun na, wala ka nang ibang babatiin. Wala na. Wala na. Anyway, maraming salamat sa iyo, Akira, for being here once again. At maraming salamat sa ipinakita mo sa mga tao ngayong umagang ito dito sa Na-inspired sports ako. nga na arm wrestling.